Kumustahin naman natin ang lagay ng panahon ngayon? Ito ba iinit pa kasi may mga 42, 43 na. Ito ba tataas pa ba? Dito sa Metro Manila, ano kaya ang temperatura? Nasa linya ng aming telepono si Pag-asa Weather Forecaster Veronica Torres. Ma'am Veronica, good morning. This is Erwin Tulfo and Niña Corpus. Live tayo sa PTV Nationwide and Radyo Pilipinas. Good morning to you. Magandang umaga din po sa inyo dyan, Sir Erwin at Miss Nina. Sa kasalukuyan nga ay ridge ng high pressure nakaapekto sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. So kapag ridge ng high pressure, mababa yung tsansa ng mga pagulan sa areas affected. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at sa ating buong kapuluan, asahan pa rin natin yung partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So, asahan pa rin natin mainit at maalinsangang panahon. Wala naman tayong nakataas na anong baybayin ng ating bansa at walang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Yung heat index, dito update tayo sa based sa ating forecast for today dito sa may Quezon City, posibleng umabot ng 41 degrees Celsius yung heat index at sa may Pasay 42 degrees Celsius. Yung heat index, ito po yung temperatura na nararamdaman po ng ating katawan po. So, dito lang po sa Metro Manila, 41, 42 na kaagad. Paano po sa mga ibang lugar? Sa parting norte, medyo mainit ho dyan. Apo, kung dito sa may bandang Ilocos region, posible nga pong umabot ng yung pinakamataas na heat index nasa may 43 degrees Celsius sa may Dagupan City. Then, may mga iba din tayong mga stasyon na umabot ng 43 sa Cagayan, Apari Cagayan. Then, dito din 43 sa may 43 din dito sa may Camarines Sur. 43 then sa may Iloilo at Negros Occidental. Although yung for today, based sa ating forecast, ang pinakamataas is around 44 degrees Celsius po sa may bandang Rojas City sa may Capiz po. Ma'am, hanggang kailan natin mararanasan itong ganitong kainitan pa ng mga nasa 40s? Makikita mo ba dyan sa inyong system kung hanggang kailan natin mararamdaman ito? Kailan medyo lalamig? Opo, usually, yung sa forecast po kasi natin is good for 2 days lang. Pero yung inaasahan natin based sa climatological data natin, usually mas lumalamig bandang kapag nagkakaroon ng ulan, mga around pwede siguro mga June or July kasi po nasa dry season pa rin po tayo eh. Although ngayon, simula pa lang, then yung pinakamainit usually around May po. May, nako, anyway. The worst is yet to come. Nako po, Diyos ko po. Brace for the worst, no, ma'am? Opo, so dahil nga po kakasimula lang, may kataasan po yung chance na mas mainit pa po yung mararamdaman natin. Alright. Ma'am Veronica Torres ng Pag-asa, maraming salamat po for that update. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po. Samantala, partner, cambio naman tayo dito sa malinsangang panahon na marami tayong mga kababayan na porket nakasilong sila, medyo hindi na iinom ng tubig. Iba ho yun, ha? Nasa linya si Health Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang umaga po, ASEC Domingo. This is Erwin Tulfo and Niña Corpus. Live po tayo sa PTV and Radyo Pilipinas Nationwide. Good morning po, ASEC. Good morning po, Congressman Erwin and Miss Nina. Magandang umaga po sa lahat ng taga-pakinig at taga-panood. Sir, ganito pong panahon na malinsangan masyado, mainit, lalo na mga bata, akala nila porket nasa silong lang, okay na, hindi na inom ng tubig, pero takbo pa rin ng takbo, pinagpapawisan. Ano pong advice sa mga nakikinig sa atin, particular sa mga magulang, sir? Opo, thank you Kong Erwin. No? Sa ating pong mga magulang at sa kanilang mga anak, sa ating lahat, pag ganito pong panahon na sobrang init, iwasan talaga natin yung oras na alas 10 hanggang alas 4, 10 in the morning hanggang 4 in the afternoon. Dapat po wag tayong magbilad sa araw ng ganong oras. And dapat umiinom po talaga ng tubig. Pag sinabi pong umiinom, kung maubos po yung lalagyan natin, palitan natin. No? So buong araw may baon tayong maliit na lalagyan na laging may malinis sa tubig. Kasi ang kalaban natin sa tag-init talaga is yung matuyuan tayo, yung ma-dehydrate. Alright. Sir, bukod dyan, yung dehydration, yung physical activity, sir,
Di ba mas parang Opo. nararamdaman, kagaya ko, I exercise every day, parang iba yung pakiramdam ng katawan, parang mas mabilis kang mapagod pag ganitong kainit ng panahon. Tama po ba yun, Asek? Tama po, Kong Erwin, no? Ang ating physical activity, actually ako rin po, mahilig ako mag-exercise on a daily basis. Dapat piliin natin yung oras at yung lugar. Kung tayo po ay mamarapating mag-exercise, dapat sa well-ventilated area at dun po sa oras na before 10 o'clock or after 4 o'clock. Or kung kaya po, meron tayong mga exercise na lugar or kahit sa labas na naglalakad-lakad sa gabi para wala na pong araw kasi mas maganda po yung temperatura at saka yung mismong humidity na sinasabi sa gabi, hindi na siya ganun ka-alinsangan at makakatulong yon para hindi tayo napapagod kagad. Kasi nakakapagod talaga yung feeling ngayon pong mainit. Sir, may panghuling katanungan ako. Paano po yung sinasabi ng mga heat stroke at saka yung may mga mataas ang presyon, huwag magpabilad sa araw? Totoo ba ito? Ito po ay kasabihan lamang, Asek. Totoo po yan, Kong Erwin. Sa panahon ng tag-init at ng El Nino, meron tayong sinasabing heat-influenced illnesses. Ibig sabihin, dahil sa taas ng temperatura, sa taas ng init ng ating panahon, yung dati-rati hindi ganun kadelikado, mas delikado. Halimbawa, sa alta presyon, sa high blood, pag tayo po ay mas naiinitan, nasa stress tayo, no? At yung ating pulso pwedeng bumibilis or yung ating presyon tumataas. Kaya mas nagiging madalas ang mga atake sa puso o kaya ang stroke. Ang pag-iingat po dito, maliban dun sa pag-iwas na sa init na sinabi na natin, tayo po ay dapat maingat rin sa ating kinakain. No? Yung mga non-communicable diseases yan, heart attack, stroke. So iwas muna tayo sa maalat, iwas tayo sa mataba at sa masyadong matamis sa mga panahon na to. And iwas rin tayo sa stress, no? So dapat yung mga aktibidades na mabibigat, yung mga nagbubuhat ng mabibigat or malakas sa aktibidad natin, iwas muna tayo from 10 a.m. to 4 p.m. Asek, what about yung mga hindi maiiwasan? Let's say ang trabaho nila nasa construction. Exactly. At nakikita ko yan, Yes. minsan aawa po talaga kami na ano kaya ang pwede nilang gawin para hindi naman sila ma-heat stroke o mapahamak ang kanilang kalusugan? Yes, Miss Nina, the DOH fully agrees with you na kahit ba ang trabaho ay dire-diretso, sila rin ay may karapatan at dapat ang ating mga employers ay nagbibigay ng panahon para may pahinga. Mga sabihin na natin every hour, dapat merong 10 to 15-minute break. At dapat po yung kanilang equipment or kasuotan ay angkop rin. So para sa ating mga trabahador na nasa construction, nabibilad talaga sila. Baka meron silang mga long sleeves na light colored yung at saka yung mga presko, yung tela, hindi yung makapal yung tela para hindi sila exposed sa sunburn naman kasi ang kalaban nila. And kung merong sombrero, baka pwede silang bigyan ng sombrero. At importante talaga yung tubig. Dapat free-flowing ang ating clean drinking water sa mga job sites. Sama ko na rin ang halimbawa ng mga traffic enforcers. Alam ko po, ginagawa ng MMDA yan. Meron silang mga mandatory break talaga na sumisilong or para bang nagre-reliebo sila sa gitna ng araw para hindi naman laging nakabilad. Alright. May isa na lang akong tanong, sige, partner. partner, about heat stroke. Kasi akala nila baka ang heat stroke ay para lang sa mga matatanda or mga vulnerable. Tama, Pero hindi po ba, Asek, anyone can get a heat stroke? That's correct, Miss Nina, no? Hindi lang siya, siguro pag inaanunsyo kasi namin, sinasabi namin, pinakadelikado yung matanda at yung sobrang bata. Ngunit kahit tayo ay sabihin na nating 20s, 30s, 40s, 50s at kahit feeling natin malakas naman ang katawan ko, okay ako. Naku po, wala tayong laban sa init ng araw. Kapag tayo po ay nabilad at naging tigang dahil hindi tayo umiinom ng tubig, kahit ano pong estado ng ating katawan ay bibigay rin po. So, importante talaga yung iwas as much as possible sa init ng araw. Pero yung hydration, kahit anong ginagawa natin, pwede tayong uminom ng malinis sa tubig. Alright. Health Assistant Secretary Albert Domingo, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo, Asek. Good morning, Kong Erwin, Ma'am Nina. Bye-bye. Alright.